Timbog ang isang negosyante nagbebenta ng mga nakaw na baterya ng mga telco company sa Quezon City. May inside job daw kaya nailabas mula sa mga telco ang mga baterya na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon, exclusive. Sa cellphone video na ito, pinuntahan ng asset ng Quezon City Police District ang isang garahe sa Barangay Talipapa sa Quezon City kung saan daw binibenta ang mga nakaw na baterya ng mga telco. Kausap niya ang may-ari ng garahe na ipinakita pa ang mga bateryang ibinibenta sa online. Nang magpositibo na ito na nga ang mga baterya na hinahanap ng mga nagre-reklamong telco, pinalibutan ng mga nakaabang na operatiba ang negosyante. Agad siyang pinusasan. Na-recover na sa 80 baterya na kung tawagin ay rectifier. Ayon sa QCPD, nagreklamo ang mga telco matapos magkalat sa online ang kanilang rectifier batteries na eksklusibo lamang sa telco. Ang mga rectifier batteries ni-import pa sa ibang bansa. Nagsisilbi ang mga ito ng inverter ng kuryente na ginagamit sa mga electronic device ng mga telco. Nasa 100,000 ang tunay na halaga ng mga baterya pero bagsak presyo na ibinebenta ang mga ito ng suspect sa online. Ginagamit po ito sa yung mga solar panel na kino-convert nila. Kaya medyo mabilis ang bentahan nito, parang 8 to 15,000 sa online. Sinabi raw ng nahuling negosyante na binibili raw niya ang mga ito sa junk shop. Pero tingin ng QCPD, maaaring may inside job na nangyayari. Kaya nailalabas mula sa telco company ang mga rectifier battery. Mga buyer at seller lang daw tulad ng mga empleyado ng telco ang may alam na pwedeng paggamitan ng mga rectifier. Nag-iimbestiga tayo kung bakit nawawala to. So magba-backtracking tayo kasi mga past 2 to 3 years nawawala na itong mga sa inventory ng mga telcos. Sinampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa anti-fencing law. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.